Hello guys, nakatikim na ba kayo ng dahon ng mulberry na ginulay? Kasi ako hindi pa, pero nakapanood ako ng isang vlogger na ginawa niya tong at ginulay at pinakita naman niya step by step at sabi niya ay napakasarap daw. Kaya ako naman, alam niyo yung ginawa ko guys, ay kinalbo ko na agad yung mulberry sa likod bahay. Pero another purpose doon ay para daw mag-produce ang mulberry na mas maraming bunga kaya dapat kinakalbo ang dahon. Mga talbos nga lang ang kinuha ko at inumpisahan ko ng himay-himayin. Matagal na nga ako may curiosity about sa mulberry kasi ito daw ay nakakapag-regulate ng blood sugar. Tapos maganda rin daw ito sa heart health natin, sa kondisyon ng ating puso at nakakapag-reduce ng mga inflammation sa ating katawan. May mga manufacturers na nga na ginagawa ang dahon ng mulberry na tsaa or herbal supplements para sa improvement ng overall health natin. Kaya yun, kapag nakakita ko ng dahon ng mulberry, kaya lang alam niyo, napakatamad ko naman ang magawa ng tsaa na yan. Sabi pa nga nakakapag-lower daw ito ng triglycerides at saka yung LDL o yung blood cholesterols. Kaya dun sa may mga health conditions dyan, try nyo rin itong dahon ng mulberry. Mayaman din daw ito sa mga nutrients kagaya ng vitamin C, calcium, iron, zinc, and potassium. O, diba? Dami ko nang alam about mulberry pero first time ko talagang gawin ito. Pagkatapos ko ngang hiwa-hiwain ng maliliit ang dahon ng mulberry, ay binudburan ko ng konting asin at piniga-piga. Tapos, piga-pigain lang natin ito sa asin hanggang lumabas yung pinakakatas ng dahon niya. Di ko rin alam kung bakit kailangan gawin yon, pero yun kasi yung nakita ko sa proseso, susundan lang natin. Naisip ko nga, hindi kaya nasasayang yung nutrients kapag ginaganito yung proseso sa pagluluto ng dahon. Kasi tinikman ko naman siya bago ko siya iluto na ganito. Para lang siyang dahon ng saluyot, mga ganun. So ito guys, nakikita nyo kung makatas-katas na siya. So pag ganyan, okay na yan. Bigayin lang ng mabuti and then iset aside natin siya. Never bite na nga ni sa kinamay pero feeling ko masarap naman yan kasi nga piniga-piga ko yan. Ginamitan ko nga ito ng isang buong puso ng bawang. Ayan. Gusto ko yung inaalpiris ko talaga yung bawang para kumukuha natin yung kanyang aroma. Ilagay mo na yan. Himay ka nga ng tinapa. Mga 4 na peraso. Pinatanggalan ko nga ng tinik yung isinahog natin ditong tinapa. Nga pala, yung tinapang to ay galing pa ng Quezon Province. Kasi dun gusto ko yung tinapa. Yung legit na tinapa. Hindi yung parang hindi talaga napausukan. So, ayan. Nilagay na natin yung ating pinigaan na mulberry leaves. Tapos halu-haluin lang natin. Medyo niluto ko muna siya ng mabuti bago natin ilalagay yung ating gata. Mas okay nga sana dito kung yung hipon na naisahog ko ay yung fresh. Kaya nga lang, yung nagtitinda dito sa place namin, naka-tricycle ba? Kaya dapat mabilis-bilis ka talaga. Pag kagaya ko, galing pa akong 3rd floor kanina, tinawag ko sila, narinig naman nila ako. Kaso, ay naku talaga, bago ako makababa, ang layo-layo na nila. Kaya ayun, tiyaga muna tayo dito sa Libby. Or dried shrimp. Masarap din naman yan. Pagtiyagaan na natin. Ayan, malapit na siyang maluto. Siguro it's about time para ilagay na natin yung ating kukumama kakanggata. Ayan po, ginamit ko dyan. Ayan. Open natin. Nakakamiss din yung buhay sa probinsya. Nalalakad ka nga lang ng konti. Ay, andyan na yung nyug. Minsan, kahit dun sa mga laglag lang, mamumulot ka lang, may panggata ka na. Pero dun sa Manila, ay medyo pricey yung panggata, pero okay lang yan kahit na mahal. Ay
nakakamiss pa rin minsan-minsan na makatikim ng ginataan. Halu-haluin nga lang natin and ayan, almost ready na ang ating lunch. Ulam sa lunch. Sana magustuhan ng mga bata. Pero napakabango naman. Kaya feeling ko magugustuhan nila to. Ang texture niya parang ginataang gulay na laing na parang talbos ng kamoting kahoy. Kasi sa probinsya niluluto rin namin yung ganun eh. Sa tatay ko yan natutunan. Hala, ang sarap pala nun. Sarap. Bakit yan? Pagka natin. Hindi na nakapaganda. Takpan nga lang natin ng konti para malutong mabuti ang ating mulberry leaves. And then, sayang wala tayong ano, no? Yung sili. Meron po ako. Meron? Meron po ako bibili pa. Sa seasoning nga pala guys, ay nag-go organic na rin tayo. Ito ay papakita ko sa inyo. Gawa to sa Malaysia ng isa sa mga trusted companies ko pagdating sa mga food supplements, sa mga multivitamins, and sa mga, basta yung mga all about health. DXN yan. DXN tayo. Alam mo yung company na may motto na health, wealth, and happiness. Kaya dito sa bahay, piling-pili din namin yung mga niluluto namin at kinakain. Kasi, alam mo na yun, ang ating kalusugan is most okay na nag-iingat tayo. Sabi nga, prevention is better than cure. So, ayan guys. Na-excite ako. Masarap, masarap. Kung may mga mulberry kayo dyan sa mga bahay ninyo, ay, kalbuhin nyo na rin. Yun. Pwede pala yun. Sarap yung lasa niya. Para siyang, hindi naman siya kalasa ng laing. Basta, iba yung texture niya. Kain guys. Yum. Thank you for watching.